naging imposible na mag-impeach. Ito ang artikulo ng batikang manunulat at broadcaster na si Jarius Bundok sa kanyang column na sa poll sa Filipino Star Ngayon Opinion na may petsang September 5, 2025. Mababasa ng ganito ang nilalaman ng kanyang column. Matindi ang batikos ng mga eksperto sa batas. Tinuligsa nila ang pasya ng Korte Suprema noong July 25. Ginawang imposible kasi ng Korte na mag-impeach ng matataas na opisyales. 31 opisyalis lang ang maaaring ma-impeach. Presidente, Vice President, 15 maestrado ng Korte Suprema, Ombudsman, 7 COMELEC Commissioners, 3 Audit Commissioners, at 3 Civil Service Commissioners. Maaari silang ma-impeach sa habla ni namang mamamayan o sa pirma ng ikatlo ng 317 kongresista. Kapag napatunayang nagkasala sa paglilitis ng Senado, sibak ng opisyal, bawal ng maupo muli sa gobyerno. Pero nagpataw ang korte ng 7 bagong alituntunin sa pag-impeach. Labag ito sa konstitusyon ng Kamara de Representantes. Conflict of interest daw ang pagpataw ng 7 alituntunin dahil impeachable rin ang mga maestrado na nagpataw nito. Detalyadong ebidensya sa habla pa lang. Bigyan ng opisyal ng pagkakataong tumaligsa. Ipakita sa opisyal ang ebidensya. Aralin ng 317 kongresista ang habla at ebidensya bago botohan. Sumumpa lahat na naintindihan ang habla at ebidensya. Talakay ng husto ng plenaryo. Dapat dumalo ang opisyal sa lahat ng ito. Ay papano kung ayaw dumalo ng opisyal? Tulad ng pagtalikod ni Vice President Sara Duterte sa lahat ng investigasyon ng Kamara. Paano kung maski isang kongresista lang ay ayaw sumumpa na naintindihan ang usapin? Paano kung ang nilantad na testigo ay patayin, kidnapin, takutin o suhulan para tumahimik bago pamalitis sa Senado? Pinatay ng 7 alituntunin ang prinsipyo ng pananagutan. Sana burahin ng korte ang mga ito.